Magandang araw mga kaibigan. Kumusta? Nakabotar na ba mo para sa barangay eleksyon? Ako, katatapos ko lang. Ito po ang proof. Okay. Dito sa aming barangay, unopposed ang kapitan at mga kagawad, kaya madaling nagbotar. Straight ticket. Magandang leadership dito sa aming barangay. Hindi ko na lang sasabihin, somewhere in Bukidnon, aking barangay. Okay, nanggaling din ako sa Talandig Tribal Village sa Talakag, Bukidnon. At doon, kagabi pa, nakita namin yung mga kandidato gumagapang. Pumupunta, nagbibigay ng pera. Barangay election ito sa isang bulubunduking lugar, Talandig Tribal Village. Ang mga konsehal, ang bigay nila pinakamataas sa 100. May 50, may 20. Yung mga may kayang magbigay. Tapos sa kapitan, mas malaki ang kapitan. 200 pesos ang kapitan. So, yung barangay na yon, mayroong 1,300 voters. So, kung nagbigay ng 200 kada botante, that's 260,000 pesos sa eleksyon na yon. So, sabi ko, kinausap ko yung mga tao doon, lalo na yung tinutulungan natin na mga Talandig. Sabi ko, kasi nagtanong ako, magkano ang ibinigay? Sinabi nila, meron 200. So, ako, naging practical lang ako. Sabi ko, okay, sa ngayon, dahil naghihirap kayo at binigyan kayo ng 200 at tinanggap nyo, nandyan na yan. Ang advice ko sa ating Talandig 10 City yung tinutulungan. Pwede ba pagdating ng panahon, say, ang target natin by January next year, lahat sila magbebenta na ng mga sayote at iba'y pang gulay. Kung pwede, sa susunod na eleksyon, nag-lecture na ako doon sa Talandig 10 City. Sa susunod na eleksyon, huwag na kayong tatanggap ng pera. So, tanong, bakit sir? Alam nyo, yung ganyan, napakaliit ang barangay officials, hindi nga tawaging sweldo honorarium. Maliit, sabi ko. So, sa napakaliit na honorarium, tapos magbibigay pa ng ganyang pera, ano sa tingin nyo, kako? Yung nanalong kapitan na nagbigay ng pera, pababayaan lang niya na malugi siya, hindi niya babawiin yung ibinigay niyang pera? Sila mismong sumagot, babawiin sir. Saan niya babawiin? Paano niya babawiin yung perang tinanggap nyo ngayon? Tinginan sila. Sa pundo ng barangay, sir. Pundo ng barangay. Siyempre, alangan saan niya kukunin? Pundo ng barangay. Ngayon, tinanggap niyo yung 200. Tapos, mamaya, walang proyekto dito sa inyong lugar nga makarating. Sinong sisihin o basulo ninyo? Yung nanalong kapitan o kayo nga tumanggap sa pera in advance? Wala na. Alam na. Ganun ba sir? Kaya sa susunod, kung gusto nyo na aasenso ang ating bansa, huwag na kayong tatanggap ng pera panahon ng eleksyon. Kasi dyan nagsisimula ang korupsyon o pangungurakot. So, sino ang kurakot? Yung nagbigay ng pera o yung tumanggap ng pera? Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sinong kurakot? To me, silang dalawa.
ang namigay at ang tumanggap. Doon na po nagsisimula ang korupsyon. Kaya I hope itong ating tinutulungan Talandig Tribal Village makapag-isip-isip na sa susunod. Kasi sa ngayon, pobreng-pobre. Walang magawa kundi tatanggapin. But with voters education, kaya ito, kunin ko na itong opportunity, itong vlog na ito, voters education na ito na kung gusto po nating umasenso ang ating bansa, dapat magsimula sa eleksyon na ganito, walang tatanggap. Kasi kahit ang kandidato mag-offer ng pera, kung hindi tatanggapin ng botante, walang magawa. Last year na presidential election, may nag-offer sa amin ng 800 pesos. Hindi namin tinanggap. Binutusan namin ang gusto namin. So, ako, all the while, matagal po ako hindi bumoto. Ang last na pagboto ko is 1992. I was then a captain. Dahil nawalan ako ng tiwala sa electoral system kasi pera-pera lang, tapos Comelec lang ang nagdidetermine kung sinong manalo, bayad-bayad, ganun. Kaya hindi na ako bumuboto. Ang binutuhan ko noong 1992, si late Miriam Defensor Santiago. Yun ang matino sa tingin ko Kaya lang, siya po ang presidente that we never had. Natalo siya. And I believe, dinaya siya ni FBR. Yun ang aking paniniwala ko lang yun. So, mula nun, hindi na ako nag-participate hindi na ako bumoto. Last year, nagkaroon ako ng pag-asa. Kasi ito na, BBM na. Ito na, pag-asa. Kaya kaming mag-asawa, nag-register talaga kami at nag-cast ng aming votes with the hope na gaganda ang ating bansa. But now, realities, budol-budol. Yung allegation pa man lang, kaya lang, hindi nila sinasagot Allegation ni Attorney Glenn Chong, Retired General Rio at iba pang grupo na nandaya ang isang kampo dahil nakipag-usap sa Comelec. Three times na kinausap ang Smartmatic. Anong ibig sabihin nun? Bakit na ang isang kandidato nakikipag-deal sa Smartmatic? Anong ibig sabihin? Yun ang ipaliwanag nila. Kaya, again, nawawalan na rin ako na barangay election, walang problema kasi manong-mano Walang influence ang Magic sa barangay election. Kailang itong 2025. Tapos 2020, delikado. Pag nandyan pa rin ang Magic, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Kaya tama yung petition. I don't know kung may resulta na pa yung petition na dapat i-disqualify ang Magic. Kasi hindi na talaga allegation pa lang ito, but to me, naniniwala ako kay retired General Rio. IT expert po siya. Integridad niya while in the military service, hindi mo yan matatawaran. Talagang, hindi naman siya santo, but he served the government, the armed forces well. At dahil sinasabi niyang ganon, plus yung mga allegation, sinuportan ni Attorney Glenn Chong, I am now starting to believe na baka nga may dayaan. Kasi yung affidavit ni Attorney Glenn Chong, very damaging yun Kung hindi totoo yung aligasyon, dapat yung kampo na yon, hindi ko na lang pangalan, alam nyo na, dapat magsampa na ng kaso. Libel na yon, paninira yon. Diba? Tahimik sila. Bakit tahimik? Ako, may opinion, tahimik, baka may ginawang masama. At hindi nila masagot-sagot, kaya tahimik na lang. Ganyan yan Pag may akusasyon o aligasyon,
Kung tahimik, either kibit balikat lang dahil walang ginawang masama or may kasalanan kaya hindi niya masagot-sagot ang akusasyon. So, okay, balik tayo sa election, ano? Kung sino man ang yung kapares kong botante, sana darating ang panahon na ang Filipino voters is hindi na tatanggap ng election money. Kasi yung election money na yan, babawiin at babawiin ng kandidato. Experience ko dito sa Mindanao, may dalawang probinsya, hindi ko na lang babanggitin, dito sa Northern Mindanao at sa BARM. Grabe. Nung itong nakaraang eleksyon, presidential, 5,000 pesos per botante ang bigayan. Ganon na ang kalakaran sa probinsya na mga yan. Tapos, pag nanalo yung mayor, dahil ang laki ng gastos niya, yung munisipyo, magpapatayo ng munisipyo. Pag natalo siya, kanya na, bahay niya na yun, yung munisipyo. Ganon ang kalakaran sa probinsyang ito na sinasabi ko. Kaya, ayun, hindi tayo umuunlad dahil sa ang korupsyon nagsisimula panahon ng eleksyon.